posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Minimize Worry. Matthew 6:25, I tell you not to worry about your life. Sabi po yan ng Panginoong Jesus. The Bible could contain very complex theologies, and that interests many academicians and specialists, but most people are helped by the very simple and practical teachings in Scripture. Ang ating ngayong pag-aaralan, isa sa mga ganong simpleng bagay na mahalaga sa ating buhay, pinamagatan natin, minimize worry. We thank you, Father, that we can go to you, and you are our God, our Father, our helper, our healer. We now ask you to give us a simple message that will bring down to our level the glory of your kindness and mercy. Be our speaker, O God. Use your servant only as your instrument. Lead us unto a greater knowledge of you, and lead us to a life that is worthy to be lived by your children. Tulungan niyo po kami turuan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Minimize worry. Maraming worries ang buhay. We worry about life and health, about finances mostly, about our many plans and desires, about advancement, and some worry about their very survival. Iba-iba. But instead of worry, pray. Alam na natin yan, pero sabi ng matatanda, ang paalalay gamot sa taong nakalilimot. Connect with God through prayer. Because spiritual connection with God teaches and inspires. It also gives space for counsel, for wisdom. Spiritual connection with God empowers, relaxes even, and soothes. So pag ang tao'y nalilito, nagugulo, magandang manalangin. Para kang plug na isinasaksak sa outlet, nakakakonekta ka sa kapangyarihan ng Diyos. Ang iyong kahinaan ay lumalakas, ang iyong kaguluhan ay tumatahimik, at nagkakaroon ka ng inspirasyon. Prayer should not only be resorted to by the very, very cornered and hopeless. Prayer should not be the last resort. It should be the first recourse. Maraming mga pagkakamaling hindi na sana magagawa kung nag-pray agad. We could have been spared many difficulties and hardships and complex problems, complications, if only we pray at once. Mas nauuna yung ating pagsangguni sa Diyos. Mas nakakatibid tayo ng lakas at oras sa pwedeng maging mga pagkakamali. Not to mention that prayer will definitely be answered. Of course, the answer could be yes, no, or wait. But prayer could also be granted. We pray to receive a positive answer to our prayers. Although we accept it if it's a no or a wait. But we accept. And mere acceptance of God's will for us already gives us a lot of serenity. A lot of worry goes away. A lot of stress goes away when you are in communion with God. And whether or not God gives you what you want, having known that you communicated with God and having received God's answer enables you to be peaceful. Malaki ang nagagawa ng prayer. Huwag kayong mananalangin pag gipit na lang, pag huli na, wala na magawa. O wala na tayong magawa, magpe-pray na tayo. Pray agad. Sa simula pa lang, gawin ang unahin. Philippians 4:6, don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. And here we have an insight into a prayer that soothes and helps our nerves. Be thankful. The attitude of your prayer should be thankful, not complaining, not forever grumbling, but thankful.
So first of all, you thank God for what you should thank God for and approach the throne of God from a grateful heart, not from a demanding, spoiled brat. At pagka tayo pasalamat ng pasalamat, hindi man natin laging naaalala tuloy natin na oo nga pala, maraming dapat ipagpasalamat, maraming dapat ipagbunyi at ipagdiwang sa buhay. So what do you do with worry in your life? You cross out worry and replace it with thankfulness. Be thankful because we don't deserve anything from God. And when God does good to us, and He always does that, then we should be thankful. Pag thankful tayo, kumakalma na agad tayo. Tumataas ang presyo natin pag tayo na mareklamo eh. Pag magagalitin, pag maraming expectation, hindi naman nangyayari, naiinis tayo, nagagalit tayo, na-stress tayo, and it's bad for our health. But to have less to worry about, and to help secure the future, instead of worry, plant good seeds. Many people worry because they never do the planting in the correct time. But those who fail to plant so that they could harvest, they actually plant to worry. Maraming pag-aalala nangyayari kasi hindi tayo nagtanim nung dapat oras na nagtanim tayo. Hindi tayo gumawa ng tama, hindi tayo gumawa ng mabuti. We never did our assignment, our homework. So now, we become worrisome. Kasi alam natin na may darating na mga pagbabayad ng mga utang, may darating na mga leveling up of things, pero pagka hindi ka gumawa ng tama, noong tamang oras, nagkakaroon ka ng alalahanin. Ecclesiastes 11:1-2, ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Invest in 7 ventures, yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. So ang New International Version renders Ecclesiastes 11:1-2 as trading. Do more trading para meron kang tubo. Mamuhunan ka, magnegosyo ka para ka kumita, at mag-diversify ka. Mag-invest ka in 7 or 8 ventures kasi hindi mo naman alam kung alin dyan ang magkiklik, kung alin ang kikita. And the contemporary English version of the same verses say, be generous and someday you will be rewarded. So this too is a kind of planting, like an economic activity is a kind of planting. Share what you have with 7 or 8 others because you never know when disaster may strike. So kung meron tayong mga kabuhayan, meron tayong panahon, oras, time, talent, treasure, we share it with 7, 8 people because you will never know who among those people would be grateful enough to help you in times of trouble. So you invest in many ventures because you don't know which really will work. However, too much diversification, could lead to disaster. Kaya sinabi, 7 or 8. Not too many. But don't put all of your eggs in one basket. Don't invest everything in just one thing. Kasi pag nawala yon, marami kang alalahanin. Planting many seeds in many places gives you more reason to be hopeful, optimistic, and positive. It also gives you chances of being pleasantly surprised by the harvest that could come. Instead of worry, sleep. Kung meron isang napaka-practical na payo para sa mga mapag-alala, lagi nag-aalala, lagi nag-iisip, itulog nyo yan. Kasi kapupuyat naman, kaiisip, hindi rin nalulutas ang problema. Puyat ka pa, kinabukasan tuloy, lalo hindi ka makapag-isip dahil parang nakalutang sa hangin ang iyong utak. Sleep relaxes. Sleep resets the mind. Kumbaga, sikip na yung kwerdas ng utak nyo. Pag natulog kayo, lumuluwag uli, nire-reset. The reading goes back to 0. It becomes neutral enough to accept and to receive inspiration that probably never found space when you were too preoccupied with your nagging thoughts. Sleep could even bring you to another dimension of consciousness, into the counsel of God. We know of many Bible characters who found the greatest instructions at sleep while they are sleeping. Well-timed sleep could be your first step
in problem solving. Especially when, despite your attempts, you never seem to find the right solution to your problems, itulog yan. And do not think of problems at night, just before sleeping. You might have all the horrific dreams that could happen. Ecclesiastes 5:3, a dream comes when there are many cares. And the contemporary English version says, if you keep thinking about something, you will dream about it. That's why many self-appointed prophets keep on seeing dreams and visions and dreams, because they keep thinking about it. And when you're obsessed with something, focused on something, you will dream about it. Do not mistake every dream for a direct revelation from the divine. Dapat sinusuri mo rin yan. Pag sobrang laging gusto mo, lagi mong iniisip, mapapanaginipan mo yan, kahit hindi ka propeta. And of course, if you like to think and dream of positive things, fill your minds with positive thoughts before sleeping. Ecclesiastes 11:10, rid yourself of all worry and pain. Have you noticed that life seems more dreary, problems seem more terrible between 12 midnight and 4 a.m.? Mas madrama ang buhay paghating gabi. Pag may namimiss kayong tao, subukan yung maalala yan ng mga 1 a.m., 2 a.m., halos mabaliw kayo sa pagkamiss. Pag meron kayo iniisip na problema, para ang lala ng problema, lalo't kayo lang yung gising. Pag may iniisip kayong mabibigat na mga suliranin, mga nakakatakot na bagay, dumodoble ang horror between 12 midnight and 4 a.m. Pero subukan nyo, kahit anong dramang bukid ang gawin nyo, pag madaling araw, pag hating gabi, kinabukasan wala na, masigla na kayo ulit. Merong nangyayari na pag nagliliwanag na ang araw, itinataboy na rin yung mga kung ano-anong nagpupugad at namumugad na mga horror sa ating utak. Kaya huwag kayong masyado mag-isip pag gabi. Itulog nyo yan. It is important to be asleep at night because problems compound. Horrors become more horrific when you think about it in the depths of the night. So sleep, so you don't get to think about it and be obsessed with it, because the moment you wake up the following morning, things become brighter. Actually, nothing changed, only the time. But there is something about our body clock, and there is something about the way we think and our emotions connected with the night or the day. Kaya itulog niyo yung gabi para makaraos, makalampas, at mag-survive. Matthew 6:27, can worry make you live longer? The expected answer is, of course, a big no. It's pointless to worry. Instead of worry, accept what cannot be changed. Of course, we've got to have the wisdom to know the difference between what should be changed and what cannot be changed. But whatever cannot be changed, at least for the moment, must be accepted. It will make you worry less, or it will take away your worries. Ecclesiastes 1:15, if something is crooked, it can't be made straight. If something isn't there, it can't be counted. So tanggalin na lang ang mga pagtanggi sa mga dapat ay tinatanggap na lang. Huwag hanapin ang wala. At huwag paghanapan ang wala. Do not dwell on if onlys. If only I married another man or a woman. If only I did this or that. Tapos na nga eh. People who live filled with if onlys always worry and are stressed and are unhappy. Don't say if only. Say next time. Kung may next time ka pa to marry, no? In that case. Kasi marami pa namang pwedeng mangyari. Pagtapos na, hindi na mababago, tanggapin nyo na. Do not dwell on it should have been. Because that will fill your heart with a lot of negative thoughts that will lead only to rebellion, that will lead to stress and worry. Kaya sabi ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after
and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Lulungkot ka talaga, hihirap ang buhay, kung ang lagi ang hinahanap mo ay wala. Accept a situation that can't be changed. Accept a person, especially, that cannot be changed. Accept a given that cannot be changed. And do not problematize something that has no solution. Pastor, may malaki po akong problema, wala pong solusyon. Iha, ang lahat ng problema may solusyon. Every problem is a corresponding, a partner solution. If it has no solution, it is not a problem. Therefore, don't problematize it. Accept it. Pag walang solusyon, ano gagawin mo? Iuumpog mo ulo sa lahat ng bato para ma-solve? Wala palang solusyon, tanggapin mo na lang. After doing everything that you possibly could to ensure that your life is good and things will happen as they should happen, instead of worry, entrust everything to God. Ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, matapos na nagawa mo na ang lahat ng pwede mong gawin. Kailangan gawin mo muna yung dapat mong gawin. Magtanim ka kung dapat ka magtanim, makipagkasundo ka kung dapat ka makipagkasundo, gumawa ka ng mabuti. Pag nagawa mo na yung mga dapat mong gawin, ipagtiwala mo na sa Diyos, huwag mo nang isipin. Kasi kahit naman isipin mo, hindi mo rin maapektuhan yan. 1 Peter 5:7, God cares for you, so turn all your worries over to Him. And let me be emphatic, after you have done everything you could to improve the situation, to solve the problem, turn everything else to God and do not worry. And do not contend with God. Si Job, nung may mga nangyari sa buhay niya na sa palagi niya hindi dapat mangyari, nakipagtalo siya sa Diyos. Sabi niya, hindi ko naman dapat deserve to. Bakit ako nagkaganito, nagkasakit? Bakit ako naghirap? Ang buti-buti kong tao. So sabi sa kanya ng Panginoon sa Job 38, 1-4. From out of a storm, the Lord said to Job, why do you talk so much when you know so little? Now get ready to face me. Can you answer the questions I ask? How did I lay the foundation of the earth? Were you there? And then God went on with a series of questions that led to only one conclusion, that God is almighty, Job or other human beings are not, and therefore they should take their correct places. Huwag ka na makipagtalo sa Diyos, kung yan ang kalooban ng Diyos at yan ang naganap, siguradong yan ang pinakamabuti para sa iyo, at least at that moment. At walang buting itudulot ang magreklamo at ang magtampo pa sa Diyos. Minsan nagtatampo pa yung iba sa Diyos. Anong mapapala mo na magtatampo ka sa Diyos? Mananalo ka ba? Tanggapin ang dapat tanggapin, baguhin ang pwedeng baguhin, at huwag mag-alala. Matthew 6:25-26, sabi ng Panginoong Jesus, I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grains in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? Isang mahalagang paalala sa atin yan. Mas mahal kayo ng Diyos kaysa mahal nyo inyong sarili. God loves us more than we love ourselves. When we live following God's will, when we pray, when we do what is practical to do and use our brains that God gave us, there should be no reason to be always worried. Mahal tayo ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, alam ng Diyos ang nangyayari, kaya liban na lang sinasadya nating sumuway sa kalooban ng Diyos. Therefore, ang nangyayari sa buhay natin ay siyang pinakamabuting pwede mangyari given all the surrounding facts of life. Kaya huwag tayong makipagtalo sa Diyos.
Pero dapat laging iniisip, Lord, ito bang bagay na ito? Dapat kong baguhin o dapat kong tanggapin? Kaya ko bang baguhin na hindi ako makakasakit ng iba, hindi ako makakagawa ng masama sa sarili ko? Kung kaya ko, di ba baguhin ko? Pero kung hindi, tatanggapin ko po. At kung hindi man katanggap-tanggap to sa akin ngayon, next week, next year, at least for today, tatanggapin ko para tahimik ako today. Kasi marami naman pwedeng mangyaring mabago bukas next week. Tatanggapin ko lang ngayon, hindi ko lalabanan, kung hindi ko naman talaga pwedeng palitan, and I will pray and hope na bukas, pagising ko, iba na yung sitwasyon. Marami mga tao, mga kapatid, meron sila halimbawa ang taong gustong mawala sa buhay nila pero ayaw nilang palayasin. Kasi ayaw nilang saktan, ayaw nilang makipagkagulo. Pinapanalangin nila, Lord, kayo na po ang gumawa ng paraan. At naghihintay sila at napakarami nagpapatotoo. Ay, salamat, hinintay ko yung paraan ng Panginoon. Nawala rin yung tao, hindi ko inaway, hindi ako inaway, hindi nagalit sa akin. Kailangan lang, naghihintay ka sa God's timing. Marunong tayong maghintay. Hindi pa dalos-dalos, hindi dinadaan sa bugso ng damdamin ng ating mga pasya. At kung wala kang magagawang tama, kung ang gagawin mo lang ay makakasira, makakagulo, mabuti pa, wala ka na lang munang gawin at hintayin mong kumilos ang Diyos. Hindi mo laging kailangang makialam, hindi mo kailangang laging actively orchestrating what happens around you. Because God is alive, and God is powerful, and God is involved in our daily lives. At napakalaking advantage sa ating mga anak ng Diyos yun, na meron tayong inaasahan ng Diyos, meron tayong pinupuntahan, at sa mga bagay na din natin maunawa, na ipapasa Diyos natin, dahil tayo nagtitiwala sa Kanya. Ano ang mga worries niyo sa buhay? Worried ba kayo about the future? Worried ba kayo about health? Worried ba tayo about money? Worried ba tayo about social relationships? About professional situations and professional issues? Lahat yan alam ng Diyos. Gawin natin kung anong tama. Lagi tayong gumawa ng mahusay, magtanim ng mabuti, umasang aanin nun, at ipasa Diyos ang lahat. Meanwhile, don't allow worry about things that are yet to happen spoil the beauty of what is happening now that you could otherwise miss. If you're always fixated on what could be and what might be, we miss what is happening right now. And today will never come back. The moment you miss this hour, it will never return. So we miss a slice of life, and we miss a chunk of life because we worry too much about a far away next week or next month. Plan, yes. But then after doing enough planning, leave the results to God. Ama namin, turuan niyo po kami. Payapain niyo po ang aming loob, yung aming mga pag-aalala. Turuan niyo kami magtiwala sa inyo, gawin ang tama, at mabukas ang mata namin sa napakaraming magagandang bagay na dapat naming malasap, ma-enjoy, kung hindi lang kami laging nag-aalala at laging natatakot. Panginoon, palitan mo ng kapayapaan. Palitan niyo po ng inspirasyon. Palitan niyo ng kaliwanagan. Palitan niyo ng lakas. Yung lugar na ngayon na bakante dahil tinanggal namin ang mga worries na ito't ibinigay sa inyo. Spend silent time with the Lord. Listen to the Spirit. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Minimize Worry. pagluha dito sa buhay ko, sakali man itong aking
kamatok, ubod ng bigat. Sa tulong mo, Jesus, nakakaya ang lahat. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Espiritu ay lalago kung mayroong pagtitiis. Pagtitiis. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi, na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay ating ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga kasabihang ito, sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na
imagery. Yung kahoy nga naman na puno, habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta, kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay, at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba. Dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay namamasdan. Tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba. Ang inyong likha ngayon'y nangangayo pa pa. Ay buhay niyo, O Diyos, kay dakila.
kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas, at pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas, at pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Tanging sa'yo aasa, lalapit ang magpupuno ng
meron nga bang Filipino architecture? Marami tayong original na sasabi mo Filipino na arkitektura. Yung Torogan, yung mga bahay ng mga maharlikang Maranao, yung mga bahay ng mga Ifugao, yung bahay kubo, at maging yung bahay na bato na kuminsan mali na tinatawag nating Spanish house o bahay Kastila. Sapagkat ang mga nagtira dyan ay mga Filipino, mga mayayamang Filipino, at nag-evolve lang yan mula sa bahay kubo. Kaya pati yung bahay ni Jose Rizal, makita mo, kubo yan, cube, square, formang-forma ng bahay kubo. Yun lang batalan na dating kawayan, naging bato, naging hardwood yung material, imbes kawayan. So, Filipino architecture yan. Ang siguro dapat nating itanong, bakit ang mga architecture courses in the Philippines hindi nagtuturo ng Philippine architecture? Binabahagi sa mga dukha, ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo. Bunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan natin na nagmumula sa'yo. Makasarili sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaluin at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin.
Sambahin ka, O Diyos, daikon ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran ka, Jesus, sa lahat ng dako. Papupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, namumuna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyang gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Paliningning ng bituin at liwanag niyang buwan, ay banayad kaya tulog ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos, daikon ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran ka, Jesus, sa lahat ng dako. Sambahin ka, O Diyos, daikon ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran ka, Jesus, sa lahat ng dako. Papurihan ka, daydayawan ka, sambahin ka, O Diyos. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kay
kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan mo, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!